Mas umiinit at lumalaki ang mga tensyon sa buong mundo ngayong araw. Matinding gerian ang sumabog sa pagitan ng US President Donald Trump at ng military ng Iran matapos pagtalunan ang kontrol sa kritikal na Strait of Hormuz. Kasabay nito, patuloy ang sabog sa Middle East habang idinidikdik ng Israel ang kanilang operasyon sa Lebanon at Gaza, habang sa ating sariling bakuran, namataan naman ang sunod-sunod na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ano ba ang buong detalye sa likod ng mga balitang ito? Isa-isahin natin ng may kumpletong impormasyon. Mula sa Pilipinas hanggang sa buong mundo, ito ang balitang dapat mong malaman. Ang John Henry Global Balita. Simulan na natin. Magandang araw po mga kaibigan. Ito po si John Henry. Dito po sa John Henry Global Balita. Mga kaibigan, simulan natin sa gitnang silangan kung saan sumiklab ang matinding sagutan o World War sa pagitan ng Washington at Tehran. Kamakailan lamang, buong tapang na nagpahayag si US President Donald Trump sa pamamagitan ng kanyang Truth Social platform na hawak at nasa total control na ng Estados Unidos ang estratehikong Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang daluyan ng langis at petrolyo sa buong mundo. Subalit mga kaibigan, hindi nagpapakabog ang Iran. Tahasan itong tinawag ng Central Military Command ng Iran ang Khatam al-Anbiya sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Ebrahim Solfargari bilang mga purong kasinungalingan at gawa-gawa lamang. Ayon sa militar ng Iran, nasa ilalim pa rin ng kanilang buong pamamahala ang kipot at mahigpit nilang ipinapatupad na walang makakatawid na commercial na barko at oil tanker nang walang pahintulot at pagbabayad ng transit fee sa kanilang mga armadong puwersa. Bilang ganti at upang lalong ipitin ang ekonomiya ng Tehran, nagbaba naman ng direktiba si US Defense Secretary Pete Hegseth na handa ang US Navy na panatili ng kanilang mahigpit na naval blockade sa mga daungan ng Iran ng indefinitely o sa loob ng mahabang panahon hanggat kinakailangan sa pamamagitan ng madalas na pagpapalit o pag-rotate ng mga barkong pandigma sa rehiyon. Dahil dito labis na naapektuhan ang pandaigdigang supply ng krudo at mas tumaas ang pangamba ng mga negosyante sa pandaigdigang kalakalan. Mga kaibigan, lumipat naman tayo sa isa pang madiing sunog sa rehiyon, ang Israel at ang Middle East. Patuloy at maigting na tensyon matapos hayagang basagin at tanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isinusulong na 15-point Gaza Peace Plan na inihanda ng Board of Peace sa ilalim ng impluwensya ng US. Ayon kay Netanyahu, hindi aatras ang militar ng Israel sa Gaza hanggat hindi lubusang nadinisarmahan ang Hamas at nawawalan ng kakayahang lumaban. Hindi lang dyan nagtatapos ang isyu. Sa hangganan ng Lebanon, nagpapatuloy pa rin ang mga airstrike ng Israel laban sa mga natitirang selula ng Hezbollah sa kabila ng mga naunang usapang pangkapayapaan. Nagbantang Israel na mananatili ang kanilang presensya sa security zone sa katimugang Lebanon upang protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga biglaang pag-atake, bagay na nagdulot din ng hiwalay na diplomatikong iritasyon sa pagitan ng Tel Aviv at ng ilang Western allies. At sa ating sariling rehiyon, hindi rin nagpapabaya ang ating bansa sa gitna ng mga malalaking krisis sa ibang bansa. Patuloy
na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, ang mga kilos ng China. Sa pinakahuling ulat ng AFP, kabuang 18 na Chinese vessels, kabilang ang mga barko mula sa China Coast Guard, CCG at People's Liberation Army Navy, PLAN, ang namatahan sa iba't ibang tampok sa loob ng West Philippine Sea mula Agosto 4 hanggang Agis. Kabilang dito ang presensya ng 8 CCG vessels sa Ayungin Shoal at ilang barkong malapit sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal. Patuloy namang pinaigting ng pamahalaan at ng ating mga sundalo ang pagbabantay upang ipagtanggol ang ating soberenya. Mga kaibigan, mga ka-John Henry, ngayon ay tapusin natin ang isang malinaw, buo at malalim na pagsusuri ang lahat ng mga kaganapang ito. Una sa lahat, ang labanan sa Strait of Hormuz ay nagpapakita ng limitasyon ng kapangyarihan ng US. Bagamat sinabi ni Trump na hawak na nila ang kipot, ang mariing pagtutol at patuloy na pagkontrol ng Iran sa mga dumadaan na barko ay nagpapatunay na ang digmang pang-ekonomiya at naval blockades na may kaakibat na matinding panganib. Ang bawat araw na nakasara o delikado ang daang ito ay direktang humipiga sa bulsa ng mga consumer sa buong mundo dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Pangalawa po, ang sitwasyon sa Israel at Lebanon ay nagpapatunay na mahirap pigilan ang isang bansang nagtatanggol sa sarili nitong teritoryo. Ang pagsuway ni Netanyahu sa mga peace plan ng US ay hudyat na mas pinili ng Israel ang kanilang sariling military strategy kaysa sumunod ng pikit mata sa mga dikta ng kanilang kaibigang bansa, lalo na't nakasalalay ang kaligtasan ng kanilang bansa laban sa mga grupong tulad ng Hamas at Hezbollah. At panghuli, para sa atin dito sa Pilipinas, ang patuloy na pag-aligid ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng mga pandigdigang krisis ay patunay na hindi natin maaaring pabayaan ang ating depensa habang abala ang malalaking bansa sa gitnang silangan. At sa Europa, dapat tayong manatiling alerto at nagkakaisa sa pag-iit ng ating mga karapatan sa ating sariling karagatan. Sa madaling salita po mga kaibigan, ang mga kaganapang ito ay magkakaugnay sa isang malaking sistema ng global geopolitics. Ang galaw ng isang leader sa Amerika o sa gitnang silangan ay may direktang epekto sa ating seguridad at pang-araw-araw na kabuhayan. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka bang magtatagumpay ang US na tuluyang mapasunod ang Iran sa isyu ng Strait of Hormuz? At ano ang iyong reaksyon sa patuloy na pagmamatigas ng China sa ating teritoryo? I-drop ang iyong komento sa ibaba. Muli po, maraming salamat. Ito po si John Henry, dito po sa John Henry Global Balita. Huwag po nating hahayaang manatili tayong bulag sa mga tunay na kaganapan sa mundo. Kung nagustuhan ninyo ang ating mapanuring pagsusuri ngayon, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong mga kababayan na mamulat. Mag-subscribe na rin kayo sa John Henry Global Balita at i-click ang notification bell para palagi kayong laging una sa mga nagbabagang balitang tambaigdig. Isulat nyo na rin ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod!